Ngayong araw mga kabayan ay pupunta pala kami ng aking asawa sa dagat. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon at medyo mainit siya. Kaya plano namin ngayon maligo sa dagat mga kabayan kung kaya namin yung lamig at isa pa ay susubukan naming mag-fishing kung makahuli kami dito ng isda. Sobrang maaliwalas yung panahon ngayon at yung temperature ay umaabot sa 10 degrees Celsius. Alam nyo naman yung Greenland ay malamig ito sa buong panahon kahit summer dito. Itong panahon na to ay bihirang-bihira lang yung ganito dahil madalas dito kahit summer ay umuulan, malakas yung hangin. Kung napapansin nyo, sobrang maliwalas at clear na clear yung langit mga kabayan at talagang tirik na tirik yung araw kaya nararamdaman namin dito na medyo mainit sa katawan. Kaya nagbala kami mga kabayan na pupunta kami sa dagat. May dala pala kaming mga barbecue mga kabayan na iihawi namin dun sa dagat at magpipiknik kami. Kung napansin nyo nga mga kabayan, yung suot namin ay naka-t-shirt lang kami at hindi kami nagsuot ng jacket. Dahil nga yung katawan namin ay parang nabigla dito sa sobrang init na umabot sa 10 degrees Celsius. Nung nakaraan kasi dito ay umabot sa 5 degrees yung lamig dito sa Greenland. Pag ganito kasi mga kabayan, pag umakyat na siya ng 10 degrees ay medyo mainit na lalo la sa loob ng bahay. Kaya madalas naming binubuksan yung mga bintana para papasok yung lamig mga kabayan sa loob. Pero ang ganitong mga panahon sa Greenland ay bihirang-bihira lang dahil pagsapit na naman ng mga ilang araw ay uulan na naman, lalakas na naman ang hangin. Kaya dito sa Greenland ay unpredictable ang panahon dito. Hindi mo alam kung summer ay tuloy-tuloy na yung init, minsan ay darating yung malakas na hangin at malakas na ulan. Minsan pa nga ay may mga panahon na malakas yung snow dito kahit summer. At ito na nga mga kabayan ay papunta na kami sa lugar kung saan kami magpipiknik. Kung napapansin nyo ay sobrang linis ng paligid natin, presko yung hangin na nalalanghap. Ang dami namang mga activity dito ang pwedeng gawin sa Greenland basta maganda lang yung panahon katulad nito. Napapansin nyo mga kabayan, wala talagang kapuno-puno dito kundi mga damo lang dito sa gilid. Sa panahon ng summer mga kabayan ay may time na mayroong mga bulak yan sa gilid at magko-color green yan yung mga damo pero hindi talaga gaya sa atin na medyo mataas yung mga damo at may mga puno. Dito sa Greenland naman ay maganda dito yung mga bahay, makukulay siya. Nag-uumpisa talaga dito yung summer sa Greenland sa buwan ng June, July, August. Pagdating ng September mga kabayan ay unti-unti na naman yung palamig at minsan sa katapusan ng September ay nag-uumpisa na naman siya mag-snow. Kaya mas mahaba yung winter dito kaysa summer. Pag ganitong summer mga kabayan ay hindi na lumulubog yung araw. Kahit hating gabi dito ay sobrang liwanag ng araw dito. Kakaiba naman dito sa panahon ng winter dahil bihirang-bihira mo lang makikita yung araw. Madalas ay 3 hours lang sumisikat yung araw, minsan pa nga ay hindi sumisikat yung araw kapag masama yung panahon pag malakas yung snow. Gusto ko ganito yung panahon mga kabayan sa panahon ng summer dahil nga ay medyo maraming activity ang magagawa mo at maiiwas ka dito sa depression dahil nga yung araw ay ito ay nagbibigay sa atin ng enerhiya o vitamin D na hindi tayo tatamlay. Kaya dito gustong-gusto namin yung panahon pag ganito dahil nga maraming magagawa dito sa panahon ng summer. Itong mga panahon na to ay mayroong mga tourist mga kabayan ang napunta dito sa Greenland dahil ang Greenland ay isa ito sa mga tourist destination ng mga cruise ship kung saan nag-stay sila dito ng mga ilang araw mga kabayan para ma-enjoy nila dito yung mga activity sa Greenland. Kaya sa Greenland, may mga time dito na sobrang dami ng mga tao dahil nga may mga tourist na dumating at paikot-ikot dito sa Greenland. Lalo na dito mga kabayan sa mga bundok nila, ang ganda dito mag-mountain climbing. Lalo na fishing mga kabayan, sobrang dami ng mga isda dito. Kahit saan ka lang pupwesto dito ay makakuha ka dito ng isda. Hindi na kailangan dito magkaroon ng license mga kabayan para makapag-fishing ka. Basta makabili ka lang ng fishing rod mga kabayan ay pwedeng-pwede ka na mag-fishing kahit walang license. Isa din sa mga activity na ginagawa dito ang paghunting ng reindeer. Dapat mayroon kayong kakilala mga kabayan o guide kung saan kayo mag-hunting dito ng reindeer. Medyo sasakay pa kasi kayo mga kabayan ng boat papunta kung saan yung area na may reindeer at gagawa kayo doon ng tent mga kabayan, mag-stay kayo dahil may oras yan kung kailan kayo mag-hunt.
At ito na mga kabayan ay nakarating na tayo dito kung saan kami mag-stop over mga kabayan dahil nga hindi na pwede papasok yung sasakyan sa unahan. At dito pinarking na namin yung sasakyan ng aking asawa dito at maglalakad na lang kami doon sa unahan kung saan hahanap kami ng magandang pwesto. Sa nitong panahon kasi mga kabayan, sobrang dami ng tao ang nagka-camping dahil nga sinasamantala nila yung ganitong panahon, lalo na terik yung araw, hindi masyado malakas yung hangin at maganda yung klima. Kung napapansin nyo, sobrang daming nagpipishing kahit saan ng mga kabayan, nakapwesto sila. Dahil nga kadalasan dito mga tourist ang nagpipishing. At dito na nga ay nakakita na kami ng magandang spot mga kabayan kung saan pwede kami dito mag-barbecue, mag-fishing. Sobrang ganda nga ng pwesto namin dito mga kabayan dahil dito sa bato na to, nag-iisa lang kasi siya dito sa gitna at isa lang yung daanan. Kaya hindi siya medyo pinupuntahan talaga dito na area. Kung napapansin nyo kasi sa gilid ay sobrang taas na ng bato at dito naman sa unahan ay dagat na at dito sa gilid niya ay dagat na siya na malinaw. Kung napapansin nyo, may mga tao doon sa unahan at mayroon dito ang ginagamit nila na fishing boat mga kabayan kung saan yung mga tourist yan ay nagre-rent sila para maglayag sila kung saan nila gusto mag-fishing. Dito na nga mga kabayan ay sinit up ko muna yung mga kahoy dito. Nagdala pala ako ng kahoy galing sa construction na tinatrabahoan ko at dito ay kinuha na din ng aking misis yung kawali mga kabayan dahil nagdala siya ng kawali at pinarito niya itong fishball. Bali, bumili na lang kami doon ng lulutuin sa market mga kabayan at mayroon namang dala yung aking misis ng manok na minarinate niya at yun ay inihaw na din namin dito. Kami ng asawa ko mga kabayan, dito lang kami sa Greenland talaga mataas yung time namin sa pagbabanding. Dahil OFW nga ako at LDR kami, kadalasan na isang buwan lang talaga ako nag-stay sa Pilipinas at doon yung isang buwan mga kabayan sa isang taon lang kami nagsasama. Kaya dito sa Greenland ay dito namin nagagawa magbanding na libre lang mga kabayan at sobrang ganda nga ng panahon dito dahil nga hindi siya masyadong mainit. Ito na nga mga kabayan ay sinubukan ng aking misis dito na manghuli ng mga talaba. Ano ba yung tawag sa inyo mga kabayan? O shell. Yung dumidikit mga kabayan or tahong, hindi ako kabisado dito mga kabayan kung anong tawag dito. Dahil nga hindi naman ako kumakain kasi ng mga seafoods. Dahil ako ay isang Seventh-day Adventist mga kabayan. Pero alam ko mga kabayan yung tawag na dito ay parang shell mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga kabayan. Dumidikit lang siya dito sa ilalim ng bato. Sa tingin ko, ito yung kinakain nila mga kabayan, yung mga damo-damo. Nakita ko kasi ito mga kabayan. Ayun mga kabayan, kung anong tawag sa inyo yan. Ayan, mayroon pa nga ditong malaki mga kabayan kasi wala siyang laman. Parang lumipat na ata yan siya ng bahay. Meron kasi ako nakita dito sa ibang mga kasama ko na nanguhuli sila ng ganito. At ito na nga mga kabayan, ay nakahuli din tayo dito ng isda mga kabayan na codfish. Nung katagalan mga kabayan, medyo nainitan ako, parang ang sarap ng lumangoy. Bago nga ako lalangoy dito, ay may nakita akong palutang-lutang dito na isda. Siguro isa ito sa mga isda na nahuli ng mga tourist na nakawala mga kabayan o nahulog. Nung bago ako lalangoy mga kabayan, may nakita ako ditong, yan yung sinasakyan dito mga kabayan kung pupunta ka sa iba't ibang lugar ng Greenland. Sarpak Itok yan mga kabayan, nakasakay na ako dati niyan nung pumunta ako ng South Greenland. Yan yung nagbabiyahe dito. Ay mga kabayan, sinusubukan ko nga dito yung aking paa na ilublob dito sa tubig. Kaso sobrang lamig siya, parang tinutusok siya ng karayom mga kabayan. Yung napapansin ko dito at nararamdaman ko sa tubig. Pero yung katawan ko mga kabayan, kayang-kaya lang yung lamig. Kaso ito mga kabayan, pag binaon ko na yung buong katawan ko, ang mananakit talaga mga kabayan, sinubukan ko ng lumangoy, kaya dali-dali akong makyat. Gusto ko pa sanang sumisid mga kabayan. Kaso sobrang sakit talaga, hindi siya nawala mga kabayan. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko nga itong suot ko nga kabayan na leggings mga kabayan. Dahil nga nanunood yung lamig, gusto ko matanggal at inimas-imas ko mga kabayan. Sobrang sakit talaga. Sabi ko sa misis ko, videohin niyo yung barko mga kabayan sa malayo. Pero ang misis ko ay tawang-tawa na sa akin dahil nga bakit daw ako lumangoy. Dahil nga mga kabayan, nakakatanggal ng stress talaga mga kabayan itong lamig. Kaya sinubukan ko mga kabayan na lalangoy dito sa malamig. Ito ay kinuha ko na din ulit itong isda dahil nga nasasayangan ako dito kung kumakain na ako nito, dadalhin ko sana ito. Kaso, hindi kasi ako sanay sa mga isda na wala siyang kaliskis. Kadalasan kinakain ko kasi yung may mga kaliskis. Ito yung mga isda nila dito, yung ini-export ng mga kabayan.
at binibenta nila dito. Maraming isda dito sa Greenland pero mas maraming klaseng isda sa atin. At ito na nga mga kabayan ay natapos na kami ng aking misis mag-camping at ito na nga ay pauwi na kami. May mga dala kasi kaming mga gamit. Medyo mahirap lang talaga dito ang daanan dahil nga paahon. Kung napapansin nyo yung linaw ng tubig, dahil yan yung mga natutunaw na mga yelo sa itaas. Pero dito sa Greenland, yung tubig, dito kinukuha lang sa mga lake at inumin ay libre yung tubig dito. Nanggaling siya sa bundok mga kabayan papunta doon sa city. So ito na nga mga kabayan at kami pa uwi na. Mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nasiyahan kayo. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi and God bless you all po.